Hi, I am Chris, the Ops Officer here at NutriHydro. And with me is Honey. Honey, if you may just please introduce yourself. And I'm Honey Das, a health physicist and a volunteer at NutriHydro. On our last episode, finiture natin yung growth system ni Honey kung saan kami nag-eksperimento dito sa opisina. Pero ang malaking tanong, Honey, magkano kaya ang kinokonsumo ng growth system, yung growth system mo? Considering the fact na 3 layer siya, kada isang layer may 3 ilaw, at kada isang ilaw ay kumokonsumo ng 36 watts. Buhay ang growth system mo 12 hours a day for 30 days. 30 days na lang tayo mag-compute dahil mas madali-dali yun. So, Honey, throw the numbers. So, kung 36 watts po each grow lights, kung 9 yun overall, lahat yun ay 324 po yung watts 324 niya. watts. Yes. Okay. So, bago po muna natin malaman yung kung konsumo, unahin na po natin kung ano yung ginagamit natin para ma-check kung ilan talaga yung or specific kilowatts hour na nakukonsumo. Gumagamit po tayo ng smart plug. And nakakonect tayo sa Smart Life na app kung saan pwede mong i-edit yung timer, circulation, at syempre pati na rin yung electric na nakokonsume ng each grow lights. Basically, yung saksaka na yun, it's nothing but a switch. It turns on and it turns off. Fortunately, meron siyang feature na nasusukat niya yung dumadaang kuryente sa kanya. At anong sa record natin yung grow system mo naka-on for 12 hours, ilang kilowatts ang nakokonsume niya sa isang araw? Per day, yung 12 hours na po na yun, around 2.94 kilowatts hour. So, 12 hours buhay yun, ano? Yes po. 2.94 yun araw-araw. Okay. So, kung 30 days, multiply lang po natin, ang makukuha natin is 88.2 kilowatts hour. Ang maganda, Honey, ano mo maganda dyan sa smart plug, no? Is talagang naka-timer. Pag sinabi mo magbukas ng alas 8 at magbukas ng alas 8 ng umaga at magsarado ng alas 8 ng gabi, on the dot yan. Ngayon, I think yung smart timer na yun will cost us around 400 or 500, I think. But it's very efficient. Kasi isipin mo, Honey, kung tayo mismo magbubukas, magpapatay niyan, ang gamit natin alarm. So it's not going to be accurate. At nagiging matrabaho siya. At sagabal. At nakakawala ng excitement. So anyway, I just wanted to bring that up. So 88 point ano ka? Per day? 88.2 88.2 watts kilowatts in a month. Okay, so what are the numbers? So, kung 88.2 kilowatts hour, i-multiply lang po natin yun sa rate or yung binabayaran per kilowatts hour na bigay ng Meralco. Okay. Magkano ang charge per kilowatt? I think iba-iba po kasi per city. Pero dito sa city po, sa Quezon City, ang bigay po ng Meralco sa atin ay 12.29 pesos per kilowatts hour. Per kilowatt hour. Yes. Okay. So, okay. Where does that bring us in terms of 88 point, ilang ano yan? Ilang 88 point 88.2 times times 12.29, nakakuha po tayo ng around 1,084 pesos po. 1,000. Yes. So, yung growth system mo na nakakapagpatubo ng 66. Oo nga, no? Palagi ako nababother pag na-realize kong 66 ang naman na heads nun. But anyway, so 66 heads mo, ginagastahan mo yan ng 1,000 magkano? 84 84 per month. per Yeah. month. Yes. So kung nakakapagpatubo tayo dyan ng isang cycle, 66, magkano ang cost natin ngayon sa kuryente? Per head ng lettuce. So, divide lang po natin sa 66. 1,000 na yun. 1,084 divided by 66 is 16 pesos po.
That's not bad. Honey, that's not bad. A month. Yeah. Nutrients, magkano kaya tayo sa nutrients? So, let's just say you add another 5 pesos. Yeah. 5 pesos. I don't know, 7 pesos. Lagyan natin sa 5 pesos. So, it means this system of ours grows us, sabihin na natin 21, 22 pesos ang cost. Yeah? Ng isang lettuce natin growing indoors. But to be honest with you, we don't sell the lettuce. Kami lang nagko-konsumo din yan. That's 20 pesos with the ability to grow indoors. Kahit may bagyo, kahit maulap, kahit may overcast, kahit mahangin. In exchange of the risk of the elements outside, at a cost of 22 pesos, makakapagpatubo ka. Yeah. Kahit na ano nangyayari sa labas, no? So, yeah, I think that's amazing. That's amazing, honey. Yeah. Very doable po siya. Also, kung i-compute din natin per isang grow lights, sir. Kung sa isang grow lights, ilan yung nakokonsumo din natin. So, kung 2.94, divide lang natin siya sa 9, since 9 yung ilaw na ginamit po natin. So, that's around 0.32 or 0.33 kilowatt hour. And then, multiply ulit natin dun sa Meralco rate. So, each light is, we have 4 pesos po. A month? A day? A day. A day. A day po muna. Okay. So, kung a month times 30. Ano mo sinisigawan? Hindi po. Nagkamali lang. Okay. So, 4 pesos a day lang? Yes. Ang baso sa kuryente ng isang ilaw. Not bad. Not bad. Not bad. Not bad. So, kung 1 month, 120 pesos. Ang isang ilaw? Each light. Okay. Yes. So, isang ilaw na 36 watts, bukas yan ng 12 hours for 30 days, ang konsumo niyan is 120 pesos. So, there you go, folks. Honey, thank you very much for bringing out the numbers. So, yan ang guide. Nasa Maynila ka, at kumuha ka ng ilaw kapag kumuha sila ng ilaw sa atin na 36 watts, o kung kanino man, it doesn't matter, 120 pesos ang gagastos nila sa isang buwan. Kada isang 36 watts. Turned on for 12 hours. And that's not bad at all. Yes po. Pero remind ko lang na this is all estimation. So, iba-iba pa rin yung rates na makukuha natin every month. Depende kung saan lugar sila, sinong supplier ng kuryente nila. Yeah, because some of these charges, they vary from time to time. Yes po. But they don't vary a lot. They just vary. Ang kahalagahan po kasi ng pagkakaroon ng sariling grow system sa ating mga bahay ay makakasigurado po tayo na kahit anumang sakuna o pandemya yung dumating, meron po tayong mapagkukunan ng pagkain. Tsaka yung mga factors na nakakaapekto po sa pagpapatubo tulad ng hangin, ulan, o init ng panahon, hindi po yung makakaapekto since nasa loob po yung taniman natin. At isa pa, since tayo rin po yung nagtatanim, sure po tayo na hindi tayo gagamit ng chemical o mga fertilizer na alam natin makakasama sa halaman na kapag kinain natin is maapektuhan tayo. Bali, kailangan natin maging sure na ang ating kakainin mula sa ating tanim ay safe para sa ating buong pamilya. Honey, I absolutely agree with you. Alam mo, honey, ang isang magandang example dyan, ito yung kay Dr. Willie Ong. Doktor na yan, ha? Doktor na yan, mahusay yan sa kalusugan. Alam niyang ginagawa niya, pero at the end of the day, hindi mo masasabi talaga. Kung hindi ka nagtatanim, hindi mo alam kung anong nilalagay sa kinakain mo. Well, I guess that's it. Do we have anything else, honey? Wala na po muna. Ito po Okay. muna tayo. Okay. That's good. And finally, yung app na ginagamit natin is yung Smart Life. Smart Life, yeah. Okay. We don't sell those. We don't endorse. Yeah, Promote. but we just tell you what she uses on her grow system. Yan po ang dala naming impormasyon sa inyo sa episode na ito ng Paki-Explain. Kung meron po kayong karagdagang katanungan, mag-message po sa Facebook page ng NutriHydro Plant Nutrients. Sa'yo, pwede ba mag-message? You can also directly message me sa aking Facebook
Honey Dads. Tandaan lamang po natin na si Honey po ay volunteer. Yeah? At meron siyang, may school ka ba? Meron po. Okay. So, ano bang inaaralan mo ngayon? Nagma-masterals po ako ng medical physics. Ngunit, gayon pa man, sasagot ka naman. Yes po. Okay. So, alalahanin lang po natin na pag nag-message tayo kay Honey, hindi siya makakasagot agad dahil siya ay nasa paaralan. Yeah? Pwede rin po kayo mag-message sa ating group na ang pangalan ay Hydroponics, the next generation of growers. Yes. Pwede rin po kayo mag-email sa ask@nutrihydro.com or sa email ko po, drip@nutrihydro.com. higit sa lahat. Bumisita po kayo sa ating website. www.nutrihydro.com. Dalawang W lang? Tatlo po. www.nutrihydro.com. Yan lamang po. And we will see you on the next episode. Bye! Bye!